Yun, what's up mga idol? Ayan, sa video na to ay magawa tayo ng charging connector ng Huawei Nova 3i. Pinaalala ko po ito kahapon mga idol at gabi na dumating. At ngayon gawin natin mga idol at nabuksan ko na. So ayan, so nakita ko dito mga idol na natanggal na. So ayan, na-disalign na rin yung pinaka-connector niya, tumabingi na pababa. So possible nito mga idol at bago na ang battery nakita ko. So possible nito na lumubo ang dating battery nito at nasira ang pinaka-connector nito. Ayan, buksan natin. So pag angat ko pa lang ng takip, sumama na yung flex. So possible nito na hindi na, ayun, yun nga ang sinasabi ko, nabungi pala siya. So hindi na rin yan papasok mga idol dahil ayan, pati po yung pinaka-connector niya ay na-dislocate na. Ayan, bumaba na siya, dapat ganito siya. Ayan o. So hihilutin pa natin to pataas. So andito naman yung pinaka-charging connector niya ay ayan, nabungi na rin siya. So possible nung paglubo ng battery, umangat ang pinaka-flex at nadamay ang pinaka-connector. Nakagatak ito mga idol. So baka pati dito sa baba ay nadamay din niya. So ayan, i-check na lang natin yan mamaya. So ang problema nito ay not charging or wala itong tunog mga idol. Walang speaker, mouthpiece at vibrate kasi nasa baba, connection sa baba yan. Kaya kailangan po yan mapalitan para bumalik sa normal ang pinaka-charging at speaker. So tanggalin natin itong mga screw at tanggalin natin ang motherboard mga idol. So shout out sa lahat ng ating followers at maraming salamat. Sana i-share nyo po ang video natin. At sana paki-follow na rin ang ating page para marami tayong aabangan ng mga video na matutunan nyo rin yan bawat upload natin. So ayan, tanggalin natin itong screw mga idol at connected ito sa LCD dito. So yan po ang masakit ng Huawei Nova 3i mga idol kapag lubo ng battery. So madadamage. Buti na lang ang LCD connector ay hindi naman yan basta-basta madamage dahil hindi po yan basta-basta matanggal. So yan, brand new battery na mga idol. So may ano po siya, TM oh. So ang problema niya ay hindi nagcha-charge at umangat ito. At pati yung connector niya, ayan mga idol, ay bumaba na siya. Yung isang dito banda mga idol oh. So ayan, hilutin muna natin, ibalik natin sa normal. So bumaba na siya mga idol, kaya pala nahatak na siya at hindi na bumalik. So ayan, ito hilutin ko lang pataas. So ayan, kasi bumaba na siya parang palay na dinaanan ng bagyo. So ayan mga idol, nauwi na siya. So possible nito mga idol kapag i-charge natin to ay mag-charge na ito. Kanina hindi nag-charge dahil tanggal na siya mga idol. So ayan, subukan natin isaksak ito mga idol. Kasi ang positive nito mga idol nasa gilid, ayan ito. So may linya pa naman. So ito natatanggal-tanggal na. So tanggalin na lang natin ito. So yung cause yun dito sa baba na parang natumba siya or bumaba siya dahil ayan. So tuklap na, tanggal na yung nga paa. Subukan natin ito mga idol, mag-charge ito. Ayan, kasi kanina hindi na po nakasalpak siya kasi hindi na po pumapasok dahil sa bumaba na yung gilid niya. Ito mag-charge ito mga idol, ang problema lang walang speaker. So baka patay din tong unit na to. So hindi natin mag-try kung may battery tayo. Dapat mag-charge siya. Kasi ang connection ng positive ng charging ito ay nasa gilid. So ngayon wala, ayaw mag-charge. So duda ko dito mga idol. Ayan, pati yung baba nito, damay ito. Yung pinaka-flex. So siguro DIY ng may-ari ito. Pinalitan ng battery. Kaso hindi niya mapagana dahil sira na yung connector mga idol. Yun na nga. Ay okay naman siya. So dapat buhay siya or mag-charge. So baka sira din ang saksakan ito. Ayan, try muna natin ang battery ito bago natin gawin. So ayan mga idol. So meron tayong bagong battery. Baka mamaya patay pala to. Sayang yung oras natin paggawa. Kung hindi naman, maaaring sira ang charging pin nito. So tingnan natin kung mag-on. Ayun, buhay naman. Ay, sira pala LCD mga idol. May guhit-guhit din. So may tama din yung LCD. So nagpa-vibrate siya, kaso lang may tama ang LCD. Kasi ganun yan mga idol, kapag umangat na ng battery, aangatin yung LCD, masisira yung flex. So ganun lang siya oh. Blue screen. Subukan natin i-charge na mga idol kung mag blue screen siya. Kasi dapat mag-charge ito. Kasi yung gilid lang naman niya ang positive nito. So nakakabit pa yung gilid.
positive ng charging yan mga idol. Subukan natin i-charge kung ilaw. So pinatay ko yung lights ko mga idol. So kung mag-iilaw ito, ayun, ayun pala, nag-charge siya. So na-drain lang siguro yung dating battery. So malaman natin kapag charge, nag-blue screen siya. So mag-charge ito mga idol kapag naayos yung or na-isalpak yung pinaka connector. Yun nga lang, walang tunog ito mga idol. Kasi ito natanggal na oh. Connected ito ng speaker. So yun dito mga idol, positive ito. So nakakabit pa naman, kaya mag-charge dapat siya. So hindi lang alam ni sir, kaya nakatabingi kasi itong flex mga idol, kaya hindi niya may salpak-salpak. So binalik na natin sa normal, umangat na siya, kaya nasalpak natin. Kaso lang, kailangan din natin gawin to dahil wala itong tunog mga idol. So naayos naman natin yung connector mga idol, kaya ito yung flex connector. Kaya pwede na natin palitan ng connector. Yun nga lang, may tama yung LCD. So, kailangan natin palitan ito mga idol. Baka si sir na magpalit ng LCD. Kasi may mga nagpapagawa dito mga idol. So, ang masira lang ipapagawa nila kapag LCD sila na ang gagawa. So, ito yung papalitan natin ngayon. Yung pinaka charging connector or FEC charging connector. So, yun yung tamang term dyan. So, kung sabihin mo lang FEC, maraming FEC. FEC ng camera, FEC ng LCD. So, dapat ang pinaka-term talaga nito ay yung charging connector. Tamang term talaga pag nagtanong kayo. Kasi maraming FEC yung iba, sira FEC. Anong klaseng FEC? Maraming FEC. PFC or FEC. So, ayan. Palitan natin ito. So, swerte naman mga idol dahil ayan, so, meron ako dito galing sa unit ito. Ayan. Patay ito na unit mga idol. So, pwede natin pagpipisahan to. Ito kulay green na board. Ito naman medyo dilaw siya pa na board. So paano ba to ilipat mga idol? So ayan, tinanggal natin yung mga camera para di masunog. So ito mga idol, napakinabangan pa natin ang camera nito. So chinins board ko ito nung nakaraan mga idol. So gusto kasi mabilisan na gawa, kaya ayan, meron tayong board. At ayan mga idol, tanggalin natin una ito. Damage pala ang LCD. So dapat pag mga lubo-lubo lang mga battery mga idol, ipagawa nyo na kaagad kasi delikado talaga yan, pwedeng madamage ang LCD. Kasi pati ang LCD mga idol, iangat niya. Pati yung mga connector, iangat niya, kaya dapat unahan nyo na, pagawa nyo na kaagad kapag may lubo kayong battery. So ayan, gamitan natin to ng flux at 350 heat temperature. Gamit tayo ng hot air mga idol. Set natin sa 360. Yan, tapos yung air natin 50. So quick 2008 ang gamit kong hot air dito mga idol. So kailangan lagyan natin ng flux para hindi madamay ang mga katabing piyesa niya, or kailangan talaga ang flux pag nagpalit ka ng mga connector dahil yan po yung paraan para madali malusaw ang tingga sa connector, madali siya maangat. At importante din yan mga idol para hindi din madamay ang CPU kasi liquid ito mga idol. So madali siya matanggal ang mga parts at hindi magsitalsikan ang mga piyesa na maliliit. Ayan, tanggal agad siya oh. Yan. So yan po yung connector nya. Tanggal na natin. So linisan natin mga idol. So may pinagawa din, dalawa itong pinadala ni sir eh. Yung isa naman nagre-recovery lang. So ito lang muna ipakita natin sa video para hindi tayo matagalan. So kailangan mga idol malinis nyo at malagyan ng tingga ang mga gilid-gilid. Ay, yung mga paa. So, para madali kumapit. So dahil original na connector yan mga idol, madali lang yan kumapit dito kahit di na natin masyadong linisan. Pero lagyan pa rin natin ng ayan, hininang pa rin natin para yung mga bukol-bukol ay madali siya kumapit mamaya. So ayan, may tingga naman siya mga idol, matik yan, didikit yan. So ayan, pantay na pantay siya. So tanggalin natin to. So apply tayo ng flux mga idol. So lagyan natin itong, tatanggalin natin para hindi masunog. So ayan, kahit igano natin yan mga idol, hindi yan basta-basta masunog, basta nasa tamang air ka. So ang ginamit kong air ay 50.
Ikot-ikutin mo lang. Ang technique kasi mga idol para hindi masunog yan. Ikot-ikutin nyo yung hot air. Huwag nyo i-steady. Kaya kasi nasusunog yan dahil naka-steady kayo. Ikot-ikutin nyo para pantay ang hangin at air. Pag lumambot na yan, saka mo bunutin. Madali po yan lumambot mga idol. So lagyan ulit natin ng flux para secured at hindi masunog. Kaya tanggalan natin. So hindi siya nasunog mga idol, pantay pa rin siya. So dito mga idol, mag-apply tayo ng flux. So same procedure pa rin. Pwede natin i-hot air sa ilalim, pwede rin sa taas. So ayan, i-zoom natin para mapanood ng maayos. So una dito mga idol, initan muna natin itong konektor para mapantay ang init niya. Madali siya kumabat at malusaw ang tingga. Kaya kapag ilapat na natin mga idol, kakapit agad siya. Yan, apply tayo ulit flux. So ang flux mga idol, kahit damihan nyo yung paglagayan, so wala naman pong madadamay dyan. Para secure talaga ang konektor, hindi siya masusunog. Yan. Ito, wala na itong microscope mga idol. Diretso na, lapat na to. Yan. Kapit na. Kapag naalog na yan, kapit na yan. Matik na. Sapul na agad yan. Isang lapatan lang, basta original na konektor. So walang delikado yan mga idol. Malayo po yan sa CPU. So, ang unang tingnan nyo, yung ilalim mga idol ha. Yung dito banda oh. Kasi kapag nagpalit ka ng konektor na malapit sa CPU, napakadelikado yan. So, ito naman malayo lang siya. Nasa SIM 3 lang siya. So, ayan, after natin napalitan. So, ayan mga idol, pantay na pantay po ito. Ayan oh, saktong-sakto oh. Mata-mata lang to mga idol. Ayan. Saktong-sakto talaga siya oh. Kapit na kapit. Yan. So, subukan natin kung mag-charge na. So, kailangan mga idol, yung hot air temperature nyo ay mababa lang ha. Huwag nyo sobraan, huwag nyo gawing 400. Tapos yung air, tama lang. Kasi ang dahilan ng bakit nalulusaw yan mga idol, dahil sobrang taas po ng hangin at init. Control nyo yung init at hangin para hindi masunog ito. Ayan, kipansin niyo, wala namang nasunog oh. Konektor pa rin siya, buo pa rin. At tingnan natin kung mag-charge. So naayos na natin yung konektor niya mga idol kasi kanina talaga bumaba siya or tumabingi ano siya na tamaan niya nung paglubo ng battery pagkahatak niya. Buti na lang hindi na damage. Ayun, saktong-sakto, pit na pit siya agad oh. Tingnan natin kung mag-charge. So na overdrain siguro ang battery nito. Ayun, nagpupula mga idol oh. Okay, nag-charge na to, normal na. So na-drain talaga siya. Kasi kanina hindi rin siya lumabas. Ayun na mga idol, umilaw na siya oh. So magbi-blink siya. So testingan na lang natin ng LCD mga idol. Ilatay ko yung ilaw para makita natin kung nag-charge. Ayun oh, nagbi-blink. Yan, testingan natin ang LCD. So naka-steady ng ilaw niyan. Malamang may percentage na nakikita. So tanggalin natin yung battery una para makita natin kung nagcha-charge o hindi. So saktong-sakto naman yung konektor na paglapat natin. Ayan. So may tama kasi ang LCD niya mga idol. So yan, kausapin ko mayari baka papalitan din niya ng LCD to. Or baka siya na magpalit ng LCD. Ayan, tingnan natin kung mag-charge. Ayun, nagpi-blink.
Yun, nag-charge na nga mga idol. Nag-green siya. So kapag mawala ang ilaw niyan, ibig sabihin may percentage na nakikita dyan. Try natin nalabas ang percentage. Medyo na drain to. So ayan mga idol, nag-charge na po yung battery niya. So nakausap ko po pala ang may-ari mga idol at papalitan niya po ng LCD ito. Kaya ayan, hindi ko na po ipakita dito sa video natin kung paano ko ginawa ang LCD. So alam naman natin kung paano magpalit ng LCD. So ang mahalaga, nagawa natin yung connector. At tingnan natin mga idol kung gagana ang tunog nito dahil ito po yung connection ng speaker. So tingnan muna natin kung mag-on sa menu. Sa kabutihang palad, nag-charge naman siya at buti na lang hindi na damage ito mga idol yung pinaka flex dito. Kasi madalas mga idol, nahahatag din yan kapag lumubo ang battery. Kaya kung mayroon kayong mga Nova 3i, ang mahirap lang kasi dito mga idol, yung battery nito ay nasa ilalim ng flex. Ngayon, pag angat ng battery, madadamay talaga ito. Kaya yun po yung madalas na sakit ng mga Nova 3i, ay nasisira ang pinaka-connector ng charging. So ayan, meron ng 1% at nagcha-charge naman siya mga idol. Ayan. So merong 1 hour. So hindi natin alam yung password mga idol. So kausapin ko na lang may-ari nito mamaya para alam niya kung ano yung problema. So nagcha-charge naman siya, meron ng charging. So testiran din natin yung ano mga idol. So solve naman po yung ginawa natin. So connected kasi sa speaker ang ginawa natin. So pag gumana ang speaker nito mga idol, gagana na yan lahat. So testiran natin, ayan, pumalo. So ayan, normal din po yung speaker mga idol, parehas pumalo. So solve na to mga idol. Maraming salamat sa inyong panood. Sana i-share nyo po ang video natin. At i-follow nyo ang ating page para mas marami kayong idea na makukuha sa bawat mga upload natin. Maraming salamat po.